Tinututulan ng ilang residente at historical group ang planong infrastructure project ng DPWH sa poblasyon ng Sariaya, Quezon. Masasagasaan kasi ang ilang historical houses sa bayan. Yan ang special task ni Ernie Manyo. Hindi maaaring hindi makita ang bahay na ito kapag dadaan sa poblasyon ng bayan ng Sariaya sa probinsya ng Quezon. Agaw pansin ang tatlong palapag na struktura na may disenyong hinango sa sinaunang Pransya. Ang mga bakal na maingat na binali at pinagdikit na ipinatong naman sa adobe ang siyang pinakabakod ng tahanan. Sabi ni Danny De Luna, isang historian at kasalukuyang presidente ng Sariaya Heritage Council Incorporated, maraming makasaysayang kwento ang bahay na ito na pagmamay-ari ni Natalio Enriquez. So si Don Natalio Enriquez po, dahil po isang gobernador, ay kaibigan niya pong matalik si Manuel L. Quezon. Ang anak po ni Don Natalio Enriquez at ni Doña Susana Gala Rodriguez, dito po ginanap ang isang marangyang kasalan ng kanilang anak. At isa po sa mga ninong sa kasal at mga bisita ay ang dating Pangulong Manuel Quezon. 1920s nang itayo ang bahay na idinisenyo ng national artist na si Andres Luna de San Pedro, anak ng bayaning si Juan Luna. Sabi ng caretaker na si Annabel, maalaga ang mga nagmana sa bahay. 2 beses po sa isang linggo. Sisimula kami ng halimbawa umaga, natatapos kami hapon, mga 4, ganyan. Ang bahay na ito, hindi lamang istruktura, kundi mahalagang bahagi na rin ng buhay at kasaysayan ng bawat Sariayano. Yun nga lang, nanganganib itong masira dahil sa off-carriage rehabilitation project ng DPWH. Kung saan maglalaan ng pigilan ng mga pampasaherong sasakyan para babaan at sakayan ng mga pasahero. Sa poblasyon kasi nagsisikip ang daloy ng trapiko. Sobrang traffic, lalo na dito, grabe, hindi na kumikita dito mga driver pag nagka-traffic. At hindi kami nata ang kabila, para ako sa napasamit sa kabila sa kabila. Aminadong SHCI na masikip na ang mga daan para sa lumalaking bulto ng mga dumaraang sasakyan sa poblasyon. Pero may mga alternatibo naman na pwedeng daanan ng mga sasakyan. Ang Ecotourism Calabarzon, Diversion Road ng Bayan at ang SLEX Extension Road. Nasimulan na ang dalawa pero kasalukuyan pa rin nakabinbin. Malaki pong volume ng trapiko ang magbibigay luwag pag ito po ay nabuksan. Sir, ang dami niyong na-mention ng mga options pala. Bakit parang pinag-iinitan ho nila itong kalyang ito? Yun nga po ang hindi masagot ng DPWH. Basta ang sinasagot lang po, meron po silang mandato na gumawa ng mga infrastrukturang mga daanan at kalye, lansangan. At kung wala daw po silang legal impediment, ay gagawin nila. Marso ng taong ito nang maglabas ng mandato ang DPWH sa planong road widening sa daang Maharlika sa poblasyon. Tinutulan ito ng SHCI at mga residente. Pinalitan ng DPWH ang pangalan ng proyekto na Loading and Unloading Bay.
Naglabas naman ng cease and desist order ang National Commission for Culture and the Arts kung saan nakasaad na pansamantala munang ipapatigil ang konstruksyon sa nasabing kalsada. Pero hindi ito pinakinggan ng DPWH. Sinisimulan na yung paggawa ng kalsada dito sa ilang bahagi ng bayan ng Sariaya at sabi nga dito sa plano ay 2.5 meters yung sasakuping lupa dito sa tabi ng kalsada. Nais ngayon ng SHCI magkaroon ng dialogo sa pagitan nila at DPWH. Payag naman kaya ang DPWH dito? Hindi lamang pala mga ancestral house ni Natalio Enriquez ang apektado sa proyektong loading and unloading bay ng DPWH. Yung sa pwestong tama, pero hindi pwede yung tapal-tapal. Kaya nga lang, hindi talaga affected dahil nasarhan din yung undaan doon. Dapat sana ito muna ang tinapos. Yan at marami pa sa ikalawang bahagi bukas. 2 meter. Ako si Ernie Manyo at ito ang aking special task. Bukod sa mga ancestral house, apektado na rin ang ilang negosyo sa loading and unloading bay project ng DPWH. Umaaray ang ilang negosyante dahil wala na silang kinikita. Hinamo naman ang ilang historical advocate ang DPWH sa isang dialogo hinggil sa usapin. Yan sa ikalawang bahagi ng special task at ni Ernie Manyo. Sinimulan na ang proyektong loading and unloading bay ng DPWH sa daang Maharlika sa poblasyon ng bayan ng Sariaya, probinsya ng Quezon, sa kabila ng cease and desist order na inilabas ng National Commission for Culture and the Arts kung saan nakasaad na pansamantala munang ipinapatigil ang konstruksyon sa nasabing kalsada. 2.5 metro mula sa kalsada ang babagbagin bilang pagbibigay daan sa proyekto. Hindi naman ang buong 2 kilometrong kalsadang nakapaloob sa proyekto ang palalawakin, kundi mga piling bahagi lamang dahil ito ay loading at unloading bay lamang at hindi road widening. Magkagayunman, marami pa rin ang masasagasaan nito. Bukod sa ancestral house na ito na pagmamayari ni Don Natalio Enriquez na dating gobernador ng probinsya. Sir, hindi naman ho pala buong bahay yung tatamaan. Fence lang ho pala at portion lang po nitong garden. Bakit po tayo umaalmat at hindi na lang natin sila pagbigyan? Since malit lang ho pala yung inihiling nila. Tama po yun, fence nga lang po. Ang lahat ng istruktura, kahit po yan ay isang pintuan, kahit lang po yan ay isang pultahan o gate, kahit po yan ay bakod, basta't yan po ay ginawa o dinisenyo ng isang manlilikha ng bayan o national artist. Automatic po yun. Yan po ay protektado ng Republic Act 166. Tatamaan din ang kanilang simbahan, munisipyo at parke. Nangunguna sa mga kumikwestiyon sa proyekto ng DPWH si Danny De Luna, isang historian at kasalukuyang presidente ng Sariaya Heritage Council Incorporated. Ang amin naman pong posisyon ay sana huwag na munang isama dahil yan po ay kasama dun sa heritage streetscape o heritage zone kasi po yan ay patio dati ng simbahan. Pero bukod sa mga historical sites, maging negosyo, apektado. Tulad ng halamanan ni Aling Madi na nasarhan na ang mga pasukan ng mga customer dahil sa proyekto. Dapat sana ito muna ang tinapos. Yun lang yung sana-sana ang nangyari bago binukal yung mismo kalsadang daanan kasi wala na mga kapark dyan na sasakyan. Umaaray na siya dahil matumal ang kanyang kita. Higit sa 50% na nawawala. Natitira ka lang ng 30%. Ganito rin sa tindahan ng feeds na ito. Ang problema po namin, syempre, maapektuhan po yung paninda namin, gano'n. Kasi konting sakripisyo lang.
Pero kung ang iba apektado, iginatuwa naman ng litsunang ito ang pagbabagbag ng kalsada dahil nagsara ang mga kalabang tindahan. Tuloy yun, yung mga customer nila dito na sa amin pa nabili. Kung si Mang Ubaldo naman ang tatanungin, paig naman siya na galawin ang kanyang hardware na tahanan na rin sa ikalawang palapag. Matapapyas ang harapang bahagi nito. Ayos lang kay Mang Baldo sa isang kondisyon. Kung talagang gusto nila, gawin nila. Ilagay lang nila, ilagay nila sa pwestong tama. Pero hindi pwede yung tapal-tapal na sinasabi. Dahil kahit naman ito isang kahoy na bahay lang, minahal na rin namin ito Sabi ng SHCI, hindi naman sila tutol sa progreso, pero hiling nila, irespeto sana ng DPWH ang batas na inilabas ng NCCA. Hinahamon din nila ang DPWH sa isang dialogo. Hiling lang naman ng mga Sariaya, residents, and stakeholders ay magkameron ng espasyo o puwang na para magkameron ng pag-uusap. Kasi lahat po ng parties, ang munisipyo ng Sariaya, ang DPWH, at ang mga Sariaya stakeholders, may kanya-kanya po silang posisyon. Hindi naman po ibig sabihin ay siyempre lahat masusunod. So ang sistema po ng pag-uusap ay mag-meet sa gitna. Pero handa naman kayang makipag-usap ng DPWH sa grupo. Bukas, sa huling bahagi, ano kaya ang magiging tugon ng DPWH sa hamong dialogo ng SHCI? Ako si Ernie Manyo at ito ang aking special task. Mariin ang paninindigan ng DPWH Quezon na wala silang sinasagasaang batas sa kanilang loading and unloading bay project sa Sariaya, Quezon. Ito ay sa kabila ng panawagan ng Sariaya Heritage Council Incorporated na pansamantalang itigil ang proyekto dahil matatamaan ang kanilang mga ancestral house sa bayan. Nananawagan din ng dialogo ang grupo sa DPWH para mapag-usapan ang bagay na ito. Papayag naman kaya ang DPWH? Yan sa huling bahagi ng special task ni Ernie Manyo. Ay tigil lang. Hayagan sa pagtutol ang grupong Sariaya Heritage Council Incorporated sa isinasagawang loading and unloading bay ng DPWH sa kahabaan ng daang Maharlika sa poblasyon ng bayan ng Sariaya sa Quezon. Masisira kasi ang mga lumang bahay tulad ng ancestral house na ito na pagmamayari ni Don Natalio Enriquez, dating gobernador ng probinsya. Apektado rin ang kanilang simbahan, munisipyo at parke. Marso ng taong ito nang maglabas ng mandato ang DPWH sa planong road widening sa daang Maharlika sa poblasyon. Tinutulan ito ng SHCI at mga residente. Pinalitan ng DPWH ang pangalan ng proyekto na Loading and Unloading Bay. Naglabas naman ng cease and desist order ang National Commission for Culture and the Arts kung saan nakasaad na pansamantala munang ipinapatigil ang konstruksyon sa nasabing kalsada. Pero hindi ito pinakinggan ng DPWH. Kasama po nila kami sa pagsusulong ng progreso pero ang aming pong punto, kasama rin po siguro dito na dapat balansehin. At ito pong cease and desist order na to, ito po ay halaw at mandato ng RA 166. Pero sa panayam sa telepono kay Engineer Nestor Cleofas, District Engineer ng DPWH Quezon, wala silang nasasagasaang anumang batas. Sabi pa ni Cleofas, sanay na siya na batikusin ng mga tao ang mga proyekto ng ahensya, pero kalaunan ay nakikita nila ang benepisyo ng kanilang ginagawa.
naman ng SHCI. Habang sanang sila'y may motion, pansamantala munang itigil ng DPWH ang proyekto, lalo't ang mga tatamaan ay mga estrukturang higit 50 taon nang nakatayo. Pero sabi ng DPWH, hindi ito maaari, lalo't paniwala nila, wala silang sinasagasaang batas. Sabi ng SHCI, hindi naman sila tutol sa progreso, kung kaya hinahamon nila ang DPWH na makipagdialogo para mapag-usapan ang mga bagay na ito. Payag naman kaya ang DPWH dito. Sabi ng mga historical advocates, hindi naman masama ang pag-unlad. Pero sana'y hindi masagasaan ng progreso ang mga pamana ng kahapon tulad ng lahi at kultura na kailan may hindi na may babalik kapag nawala na. Ako si Ernie Manyo at ito ang aking special task.